Alam po ninyo, dapat talagang ano bang dapat gawin dito? Hindi lang warning o disiplinahin or palayasin itong opisyal ng Chinese Embassy na sa tingin ko po bilang mamamahayag, bilang Pilipino, ay sobrang umaabuso na. Akalain nyo, pati yung ating karapatan sa pamamahayag, karapatan sa ating pagsasalita at paninindigan tungkol sa West Philippine Sea, ipinagbabawal nito. Parang gustong palabasin itong Chinese official ng Chinese Embassy in Manila na igaya sa kanila. Sa kanila walang demokrasya. Dahil nanggaling sa isang ugali nila at kanilang sistema na parang walang kalayaan. Kaya ang Pilipinas po ay malaya sa lahat ng oras. At may karapatang ipagtanggol at ipaglaban, lalo na ng Philippine Coast Guard, ang West Philippine Sea. Alam nyo, yung lumabas po na di umano'y sinabi ng isang deputy spokesman ng Chinese Embassy na tungkol doon sa picture na ipinakikita ng Chinese official na hawak yung flag natin tungkol sa West Philippine Sea or issue protesta sa West Philippine Sea. Abay kanilang minamasama yung pagpapahayag ng mga Pilipino at ng ating Coast Guard na yan ibawal at hindi dapat. Para bang ang gustong palabasin ng Chinese Embassy, walang karapatan kayong mga Pilipino magsalita kung sisiraan nyo ang aming bansa o pagsasabihan nyo ang aming bansa. Abay sandali, maling-mali po yan. Sa ilalim po ng Philippine Constitution, freedom of speech, freedom of assembly ng mga Pilipino, yan ay nakapaloob at legal. At sino naman itong Chinese Embassy para pagbawalan ng malayang pamamahayag ng Pilipino, especially sa ating karapatan, sa exclusive economic zone ng ating bansa. So ang kailangan siguro ditong gawin ay hindi lang ipatawag o magprotesta dahil sawang-sawa na tayo niyan. Palayasin na itong Chinese Embassy official na ito. Dahil sobra na ang panghihimasok pati sa pagsasalita at karapatan ng Pilipino. Gusto niyang ipagbawal o kinukontra niya. Sino siya na isang dayuhan makikialam sa karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino? Sobrang manambait natin kung palalampasin pa ito. Inaagawan na tayo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hinaharas ang ating mga mangingisda at ang ating mga Coast Guard. Pati ba naman pagsasalita ipagbabawal nila? Gusto nilang igaya sa kanilang bansa na kung ano ang gusto ng kanilang leader, susunod-sunod lang sila. May pagkakomunista na diktador ang dating. Aba sa Pilipinas may demokrasya. Pero yung demokrasya niyan, ginagamit ng bawat Pilipino at ng ating opisyal ng gobyerno, hindi lang ng Philippine Coast Guard, ang malayang ipagtanggol ang sariling teritoryo. Pero hindi yun naintindihan nitong opisyal ng Chinese Embassy. Ang feeling ay sila ang dapat masunod at walang karapatan ng Pilipino dito sa ating bansa ay sobra na yan. Kaya dapat umaksyon ang Department of Foreign Affairs o ang Office of the President. Ipatawag itong opisyal na ito, warningan at kung hindi, palayasin ang Pilipinas. Meron pong authority palayasin ang opisyal na dayuhan sa ating bansa bilang bahagi ng disiplina at paninindigan. Huwag silang manghimasok sa ating karapatan. Huwag tayong pagsabihan nila at huwag tayong diktahan ng isang dayuhan. Dapat manatili ang karapatan ng Pilipino kung ano dapat sabihin at gawin. Lalo na sa kontrobersyal na West Philippine Sea. Oo nga, at maraming business ang Chinese community sa Pilipinas. Oo nga, nakakatulong sa ekonomiya. Pero hindi ho yung sapat. Yung internal, external security, mahalaga, panindigan natin, mga Pilipino. Yung karapatan sa ipagtanggol ang teritoryo, obligasyon natin. Pero yung kailang agawin ang ating teritoryo, pagsabihan tayo sa malaya nating pamahayag, ay sobra na. Kaya dapat, sobra na, tama na. Palayasin ang opisyal na yan ng China sa Pilipinas. At yun namang Chinese Embassy to the Philippines, dapat din
Kung wala kayong alam sa sinasabi ng inyong spokesman, dapat kayo mismo ang magpakita ng interes at pagdisiplina sa inyong kasamahan. Pero kung kayo naman ay may go signal o nagkakaisa kayo sa ganyang klase mga pahayag na pagyurak sa kapatan ng Pilipino, dapat din kayo paalisin dito sa Pilipinas. Sobrang bait ng ating gobyerno, inaabuso nila. Pero yung kabaitang yan ng Pilipino at ng gobyerno, hindi basihan para magpatuloy ang patuloy na walang respeto, paggalang sa territory, Philippine government, Philippine law, at ang individual ng mga Pilipino. Yan po yung aking observation at pananaw dyan sa isong yan. Mabuhay ang ating Philippine Coast Guard, mabuhay ang ating Philippine Navy, ang ating militar na patuloy pong naninindigan sa isong ito. Tayo mga Pilipino, huwag tayong padala sa iilang grupo, iilang sektor na pabor sa China. Ang 110 o 115 milyong Pilipino dapat manindigan, atin yan, atin ito. Hindi lang ang gobyerno ang dapat magmalasakit. Hindi lang dapat gobyerno ang pumosisyon sa isong ito. Dapat individual ng mga Pilipino dito at sa abroad, panindigan natin, tama ang ginagawa ng gobyerno, ilaban ito, at huwag tayong matakot at ibaliwala ang pang-aabuso sa salita at sa gawa ng Chinese government, ng Chinese embassy sa Manila, at ng mga Chinese official. Yan po yung aking observation at pananaw. Huwag tayong maliitin kasi tayo may karapatan sa lahat ng bagay at pagkakataon. Yan po yan. Yung mga Pilipinong pro-China, yung mga Pilipinong kakampihan pa ang China, kayo yung mga traidor. Kayo yung walang silbi. Kayo rin po yung baka sa pera lang nakatingin. Walang prinsipyo. Walang pagmamalasakit ng totoo. Marami ho kasing nagmamagaling. Marami ho kasing nagli-lecture pa. Meron pa hong ang feeling, akala mo hindi Pilipino kung magsalita. Lalo na po yung mga political analyst ko no, business analyst ko no, mga vloggers or kung ano mang hong social media account na kailang ginagamit na laging minamali pa ang China. Minamali pa ang Pilipino at ang dating kinakampiyan ng China. Mahiya kayo sa sarili nyo. Kung wala kayong hiya sa inyong sarili, mahiya kayo sa inyong mga anak, asawa at buong pamilya na ang dating nyo ay pro-China kaysa sa pro-Pilipino, pro-Philippines na inaargabyado ng ilang panahon na, halos dekada na, ng People's Republic of China. Please like and share po itong ating video para makarating sa lahat ng kinaukulang mga Pilipino.